At sabi ng lalaki kay Cho Ju-young kung malinis daw. Ba ang damit niya? Tumahimik naman si Cho Ju-young at sinagot niya ang tanong ng lalaki na hindi ang damit ko ay maduming-madumi ang damit na napaka-dumi nito. Na tila ba iniinis ni Cho Ju-young lalaki na gulat naman si Magayem at sabi ng lalaki ano ang ibig mong sabihin na napakadumi ko at naghanda itong atakihin si Cho Ju-young at bago pa man umatake ang lalaki kay Cho Ju-young bigla naman pumasok ang supervisor at nagsalita ito na kung tapos na kayong lumanas ay magsipag. Balik na kayo sa inyong mga selda bakit naman nakatayo lang kayo si Chian ay nakatingin lang sa lalaki ang lalaki naman ay tinititigan ang numero ng damit ni Chian na ika-7,179 na ilang beses niya itong binigkas at napunta tayo kung saan maaliwalas ang araw at nagsalita si Cho Ju-young kung ano ang problema sa kanila kung bakit silang lahat na sa tabi niya nagsalita naman. Ang lalaki bakit tinatanong mo pa yan ito ay dahil sa'yo Ju-young at malalaman nga natin ang pangalan ng lalaki ay namin ito ay kasama rin ni Cho Ju-young sa selda at maririnig natin na pinag-uusapan si Cho Ju-young na kung siya nga ba daw ang lalaki na bumali sa kamay ng nakalaban niya at sinabi pa ng isa na narinig ko na pinagbubagbag niya ang lalaki at narinig ko rin na napakalakas niya at sinabi ni Gu namin na kapag nasa tabi sila ni Cho Ju-young ay wala sa kanilang naghaamon makipag-away at sabi naman ni Magayem. Bakit naman siya makikipag-away at sabi ni Cho Ju-young na gawin nila kung ano ang gusto nila basta hindi lang nila siya pakialaman at nagsalita sa kanyang isip na may kailangan pa siyang gawing mga bagay ang isang blue na dragon na may kulay pulang bulaklak sa ulo nito aka Red Flower Dragon na kailangan niyang hanapin. Ang lalaki na may tato ng dragon na yun at tinanong niya sa kanyang sarili kung saan niya kaya ito makikita. Dahil madaming tao dito napakahirap naman mahanap. Ang organisasyon na yun na may tato napansin naman ni Gunami na kanina pa may hinahanap si Cho Ju-young. At tinanong niya si Cho Ju-young sino ang hinahanap niya at sinabi naman ni Cho Ju-young na may hinahanap siya at sabi ni Gunami na sabihin lang daw ni Cho Ju-young kung ano ang hinahanap niya dahil hahanapin niya ito para sa kanya at sinabi pa nito na tinatawag siyang info broker at sinabi ni Cho Ju-young na ang hinahanap niya ay isang tato ang tatang iyon ay napakadiri. At sa maaliwalas na paglubog ng araw ay may maririnig tayong nagsisalita na may bago na naman na krimen na nangyari at ang nagsisalita palang ito ay nasa TV na nagbabalita at sabi pa sa balita ang grupong ito ay bumuo ng gang at para magkaroon ng pera at mahahalagang bagay at sabi naman ng mga bilanggo ano balita naman. Palagi na lang may mga ganitong balita araw-araw sabi. Namang isa na alam mo ang mga balitang ito ay base sa tunay na nangyari at sabi pa sa balita na nagkakaroon ng karahasan at krimen sa mga estudyanteng nangyayari. Si Cho Ju-young naman tinawag ang mga kriminal na bastardo. At sabi pa ni Cho Ju-young na ang tulad ng mga kriminal na yon ay dapat makulong sa bilangguan sa 100 taon. At ang mga kasama niya naman ay nainis kung bakit ito nasasabi ni Cho Ju-young at sabi pa nila hindi lahat na nandito ay masama si Gu namin naman ay salita na sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nakulong dito at nagkwento na nga ito merong isang nagtitinda na malapit sa amin ng tokboki isa akong regular na customer doon ang tinda nila ay napakasarap pati ang sarsa ay nasa ibang level ngunit isang araw dumating ang turntadong anak ng congressman na napakayabang dahil sa impluwensya ng kanyang ama at umorder ito ng tokboki nang makarating na ang order nito ay tinikman niya ito at sinabi nito na ang tokboki ito ay hindi masarap at ang bastardong iyon pinagsisira nila ang tindahan ngunit sa tamang pagkakataon ay dumating ako. At sinabi ko na ako ang leader ng tokboki gang ay nandito na at nanalo ako sa laban na yun bilang isang bayani na niligtas ang tokboki shop at sabi pa ni Gumin ngunit ang bastardong yun ay ginamit ang impluwensya ng kanyang ama para ipakulong ako ngunit wala akong pinagsisihan sabi naman ng kamasa niya isa na naman. Kasinungalingan at sinabi pa nila kung alam ba ni Cho Ju-young mang ano ang palayaw ni Gu namin dahil napaka sinungaling niya ay tinawag siyang gulls hitter dahil
Sa kanyang pagsisinungaling ay binugbog siya ngunit hindi parent siya bumalik sa katinuan at hindi pa nagbabago. Tinanong naman ni Gumin kung ano ang pinagsasabi nila. Dahil ang lahat ng kanyang sinabi ay totoong nangyari. Sabi naman ng isa-isa yung kasinungalingan hindi na. Ako maniniwala ulit sa kanyang kwento at si Choju Yang naman ay tahimik lang at bigla itong nagsalita. Na ang sinabi ni Gunamin mukhang hindi naman kasinungalingan. Nabigla naman si Gunamin nang marinig niya ito at makikita natin ang isang langgam at isang insekto habang tinitignan niya ito ay sinabi niya na masasabi niya kung sino. Ang boss sa kanilang selda ay si Choju Yang habang nakangiti ito at sa isip niya kung magiging kaliwang kamay siya ni Choju Yang ay magiging masaya at magiging oras niya na rin para umenjoy isang masayang buhay habang iniisip niya ito at tumatawa at habang naghuhukay ito para sa tanim dahil sa kanyang kasabikan sa kanyang iniisip ay hindi niya napansin na may natalsikan na siya sa mukha ng isang lalaki at lumapit naman ang lalaki kay Gunamin at makikita natin na ang lalaking ito ay nasa working room din ng gabing iyon at tinanong niya si Gunamin kung ano ito ang amoy na ito si Gunamin naman ay tila ba natakot at sabi pa ng lalaki. Dahil sa iyong kasinungalingan ay madumi na ako ang maduming bunganga mo na yan ay lilinisin ko para sa iyo. At sa isip ni Gunamin na kailangan niyang tumakbo sa dati niyang leader at sinabi ng lalaki na may bakterya at germs sa kanyang mukha sa isip ni Gunamin ang bastardong ito ay hindi talaga gusto ang madudumi at tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit siya nandito at agad naman humangin ng tawag si Gunamin sa dati niyang leader at sinabi niya na tanga siya na hindi tumitingin sa kanyang harapan. Tinanong naman ng lalaki na kung malinis daw ba ang mukha niya. Sinabi naman ni Gunamin na malinis na siya at sa isip-isip niya kung sasabihin niyang madumi ang lalaki ay katapusan niya na sabi naman ng lalaki ganun ba papatawadin kita ngayon at makikita natin na inispray ng lalaki ang insecticide. Sa mata ni Gunamin napasigaw naman si Gunamin dahil dito at sinabsab niya ang kanyang mukha sa sahig at sinabi pa ng lalaki na pumunta siya para humingi ng pabor ang ika-7,179 na ilang beses na sinambit ng lalaki ang 7,179 at tinanong nito si Gunamin na kung tama nga siya na nasa parehas silang selda at sa isip ni Gunamin ang ika-7,179 na ay ang numero ni Choju Yang. At sabi pa ng lalaki ang ika-7,179 na ay sinabihan niya akong napaka-dumi ko daw. Alam niya ba kung gaano ako effort para lang mantilang malinis Gunamin? Di ba alam mo naman yun di ba? Sumang-ayon naman si Gunamin at sabi ng lalaki kung ganun aalisin natin siya habang iniaabot ni ng lalaki ang insecticide at makikita rin natin sa katawan ng lalaki ang tattoo ng dragon na may pulang bulaklak sa ulo na hinahanap ni Choju Yang at maririnig natin na may nagbibilang 75, 76, 77, 78, 100 at makikita natin si Choju Yang na nagpupush up gamit ang isa niyang kamay at tinanong niya sa kanyang sarili kung nasaan ang nakakadiring tato na iyon hahanapin. Kuna lang yun at may bigla naman nagsalita at lingon naman si Choju Yang dito si Gunamin pala ang nagsasalita at napapahanga ito dahil nagpupush up si Choju Yang na gamit ang kanyang tatlong daliri sa isang kamay at sabi pa ni Gunamin na uminom na muna si Choju Yang ng grape juice at magpatuloy na lang siya pagkatapos niya itong inumin at sabi pa ni Gunamin mukhang pagod na pagod ka pagkatapos mo sa pag-eehersisyo. Tumayo naman si Choju Yang at nagpasalamat naman si Choju Yang at nang makita ni Choju Yang ang laman ng baso ay nagsalita ito na takot naman si Gunamin at makikita natin ang insecticide at sabi ni Choju Yang kay Gunamin kung sino ang nagbigay sa kanya nito. May maririnig tayo na tila ba nahihirapan ito at makikita natin si Gunamin na hawak-hawak ng ibang bilanggo. At tinatanong nila kung bakit niya yun nagawa at makikita natin ang lalaki na sinasabi kay Gunamin dahil sa iyong bunganga ay napakadumi ko na yang napakadumi mong bunganga ay hayaan mo akong linisin yan si Gunamin naman nagpupumiglas naman habang nasa kanyang bunganga ang imbodo at sabi pa ng lalaki na kailangan na nilag ay disinfect ang bibig ni Gunamin. Makikita naman natin ang ginamit ng lalaki kay Gunamin sa sahig. At sabi ng lalaki na ano ang gagawin niya masama ito. At habang bumubula ang bibig ni Gunamin ay sa kanyang
Isip ang lugar na ito ay parang isang impyerno dahil may nakatira ditong demonyo at ang lalaki naman ay inaalala ang sahig dahil napaka-dumi nito na balik. Naman tayo kung saan nagsasalita si Cho Ju-young at tinatanong niya si Gunamin kung sino ang nagbigay. Sa kanya nito si Gunamin naman ay nagsabi anong ibig mong sabihin na may nagbigay sa akin, nabili ko yan sa sarili kong pera at napamura siya sa kanyang isip at nagsalita ang mga kasama nila sa selda na kakahila daw ang gingawa ni Gunamin at tinanong naman ng isa kung wala naman bang drugs ang nakalagay sa inumin. Nayan at sabi pa ng isa si Gunamin ang unang tumikim. Nang ibinigay niya kay Cho Ju-young at tinanong ni Cho Ju-young si Gunamin kung bakit niya ito ibinibigay sa kanya at sa isip naman ni Gunamin na baka pinaghihinalaan na rin siya ni Cho Ju-young habang inaalala niya ang mga muka ng mga kasama niya sa selda na masaya siyang kasama at bigla naman inangat ni Cho Ju-young ang baso para ininom niya ang ibinigay ni Gunamin na bigla naman si Gunamin at sabi pa nito na masarap ito at nagpasalamat siya kay Gunamin at tumalikod na si Cho Ju-young at sinabi nito na kailangan na nilang maghanda para bukas sa paglilinis habang nagulat parent si Gunamin sa isip niya kung iinoman yon ni Cho Ju-young ay juice ang ilalagay hindi lang tubig na may kulay habang inaaalala niya ang mga sinabi ni Cho Ju-young napamura na lang siya sa kanyang isip at selda naman nila ay makikita natin ang isang kamay ng isang tao na ginuguhit ang larawan ng isang dragon at makikita natin si Cho Ju-young pala ang gumuguhit nito at tinatanong naman ni Gunamin kung ano ang cute na bagay ang ginuguhit niya. At sa isip niya ay isa itong magandang oportunidad para sa kanya at sinagot naman ito ni Cho Ju-young na ang kanyang ginuguhit ay isang dragon na kulay asul na may kulay pulang bulaklak sa ulo nito at sabi pa ni Cho Ju-young na bubugbugin niya ang lahat ng mga bastardong may tato ng katulad ng dragon na ito at sa isip naman ni Gunamin na kailangan niyang painuman ng drug si Cho Ju-young na walang sino man ang nakakahalata. Kailangan kong makahanap ng tamang oras at tinanong naman ni Cho Ju-young si Gunamin kung meron daw ba siyang kailangang sabihin sa kanya at nagsalita naman si Gunamin na nagkakaroon siya ng kuryusidad kung bakit siya pinagkakatiwalaan ni Cho Ju-young at sabi pa ni Gunamin na hindi niya kailangan pagkatiwalaan ang taong tulad niya dahil masasangkot lang siya sa mga gulo na patahimik naman si Cho Ju-young at nagsalita. Ito na pinagkakatiwalaan ni si Gunamin dahil napakatalino niya ang napakatalinong tulad mo ay hindi gagawa ng kasinungalingan para makalaban mo ako at tumayo na si Cho Ju-young at sinabi na isara na ang ilaw at sinabi niya kay Gunamin na kailangan niya na ring matulog. Si Gunamin naman ay nagulat sa mga sinabi ni Cho Ju-young sa kanya habang tinitignan niya ang larawan na ginuhit ni Cho Ju-young ay nagsalita siya ano ako isang matalino at napunta naman tayo kung saan nagsalita ang gwardya na kailangan nilang maglinis ng mabuti dahil may pupunta para mag-inspeksyon sa bilangguan. At habang naglilinis ang mga bilanggo sa kulungan at napunta tayo sa palikuran kung saan may nagsasalita. At makikita natin si Gunamin di ba sinabi mo gagawin mo yun at kinangako mo sakin na papainuman mo yun. Sa kanya sabi ng lalaki ngunit bakit ngayon umaatres ka na at sa isip naman ni Gunamin na hindi niya dapat. Sinabi na gagawin niya iyon at nagsalita siya na si Cho Ju-young hindi daw naman sinasadya na sabihin na madumi ka isa siyang introvert na tao kaya sinabihan niya akong humingi ng tawad sa iyo para sa kanya nagsalita. Naman ang lalaki na nagsisinungaling na naman si Gunamin at bigla niyang sinuntok si Gunamin sa tiyan. At tumilapon naman ang si Gunamin at sinabi pa ng lalaki ng paulit-ulit ang ika-7179 na ay hinding-hindi ko mapapatawad kaya ikaw ay hindi ko rin mapapatad. Habang sinasabi niya ito sinipa niya si Gunamin habang inaapakan niya ang ulo ni Gunamin sabi ng lalaki na kailangan niyang alisin si Gunamin. At si Cho Ju-young habang ang tubig naman ay binablush niya at sa isip ni Gunamin na mamamatay na siya at habang unti-unti nang umaangat ang tubig at nahihirapan na rin huminga si Gunamin sa kanyang isip ay mamamatay na talaga siya reto at may bigla naman ng salita kong
Ano-anong ginagawa nila sa palikuran, napaka-dumireto. Nang marinig naman ito ng lalaki, tila ba nagalit ito. At sinabi ni Cho Juyang ang lalaki ay napakadumi. Talaga tinawag naman ni Gu namin si Cho Juyang kung bakit daw ba ito natagalan at napuntan naman tayo kung saan naglilinis si Cho Juyang at bigla naman lumapit si Gu namin at sinabi nito na may kailangang siyang sabihin kay Cho Juyang. Tinanong naman ni Cho Juyang kung ano yun at sinabi ni Gu namin na may nagbanta sakin at sinabi na painumin ka ng insecticide. Nagulat naman si Cho Juyang sa kanyang narinig at sinabi pa ni Gu namin na pinanganak siya bilang lalaki kaya hindi niya kayang tradorin ang malapit niyang kaibigan dahil lang sa may nagbanta sakin. Habang sinasabi niya ito, ay binubuhos niya sa sahig ang insecticide at tumalikod siya at tinapon ang bote ng insecticide at sabi pa ni Gu namin kahit man may kapalit ito hindi ko kayang gawin ito sa kaibigan ko. At sabi pa ni Gu namin na may nakalimutan siyang sabihin ang dragon na ginuhit niya na red flower dragon ay mukhang ang may tato nun ay ang lalaki na nagbabanta sakin. Nagulat naman si Cho Juyang nang marinig niya ito at sa isip ni Gu namin na sinabi ni Cho Juyang na napakatalino ko. Napunta naman tayo kung saan sinasabi ni Cho Juyang ang kamay ko at tumingin naman ang lalaki dahil pinapyunas ni Cho Juyang ang kamay niya sa damit ng lalaki at sabi pa ni Cho Juyang ang pagiging matalino ay isa ring problema. Nagalit naman ang lalaki at sinasabi nito na may dumi na ang kanyang damit at sinabi pa nito na papatayin niya si Cho Juyang. At habang nagsasalita ang lalaki ay hinawakan ni Cho Juyang ang damit ng lalaki para ibalibag sa sahig at sinabi pa ni Cho Juyang na napakaingay ng lalaki at nang tumama na nga sa sahig ang lalaki ng sobrang lakas at nang makita ni Cho Juyang ang tattoo nito mukhang ikaw nga talaga yun ang lalaking pinagbantaan si Gu namin at binabalak patayin ako. Ang napaka-duming tattoo na yan, napaka-swerte ko dahil pwede kitang bugbugin hanggat gusto ko nang walang kumokonsensya sa akin. At habang umiihi si Cho Juyang sa bibig ni Park Jong-chan, nagpupumiglas ito ngunit sabi ni Gu namin wag ka nang masyadong bimalikot dahil ang lemon juice ay paparating na. At habang umiihi si Cho Juyang ay nagtataka siya kung ano kaya ang lasa nito. Si Park Jong-chan naman ay hindi na mapinta ang kanyang mukha pagkatapos umihi ni Cho Juyang. Agad naman inalis ni Gu namin ang imbodo sa bibig ni Park Jong-chan at si Cho Juyang naman ay lumapit habang may galit itong ekspresyon. Ay sinabi niya na sabihin na ang lahat ng nalalaman ni Park Jong-chan tungkol sa Heavenly Dragon at kwento na nga si Park Jong-cha kung saan ay maririnig natin ang isang boses na naghahanda para tatuan si Park Jong-chan habang sinasabi nito na isang baguhan si Park Jong-chan at makikita natin ang isang babae pala ang nagsasalita kung saan sinisabi nito kay Park Jong-chan na papagandahin niya ang tato ng Heavenly Dragon sa kanya at makikita rin natin ang babae na may tato ng Heavenly Dragon at sinabi pa nito kung bakit tumatanggap sila ng mga bata pa at sinabi nito ang dragon ay nererepresenta ang kanilang lakas ngunit ang bulaklak ay nererepresenta nito ang kagandahan at pagiging masigla nito. Sabi pa ng babae kahit gaano pakaganda ang bulaklak ay malalanta peren ito ang The Heavenly Dragon ay naghahanap para sa bagong henerasyon para mamuno at ang mga kabataan ay puno ng potensyal. Ngunit ang mga matatanda ay wala dahil kahit anuman ang sitwasyon nilang kaharipan ay kaya nilang lumakas. Kaya ang grupo ay nagre-recruit ng mga kabataan na may potensyal at para alagaan ito at paramihin kaya dapat mamulaklak Karen ng katulad ng Flower Dragon. Si Park Jong-chan naman ay nagsalita na yun lang ang lahat na nalalaman niya tungkol sa Heavenly Dragon dahil isa lamang siyang isang maliit na miyembro nito kaya palayain mo na ako. Nagulat naman ito nang lumapit si Cho Juyang at sa isip niya kung ganun pala yun ang rason kung bakit ang tinatawag kong ama ay sinanay ako na para bang mamamatay na ako mula bata pa ako para lang mamulaklak o lumakas ng mas mabilis kahit kanino man. Tinawag naman ni Gu namin si Cho Juyang at nagsalita si Park Jong-chan. Ngunit bakit mo tinatanong ang impormasyon tungkol sa Heavenly Dragon? Hindi kaya gusto mong sumali sa Heavenly Dragon? Nang marinig ito ni Cho Juyang tila ba nagpaintang ang kanyang mga tenga at sabi pa ni
Park Jong-chan kaya gusto mo maging parte ng Heavenly Dragon kung gusto mo irerekomenda kita dahil dito ay makikita nating nagalit na si Cho Ju-young at bigla nitong hinawakan si Park Jong-chan sa leeg at tinanong naman ni Park Jong-chan kung bakit niya ito ginagawa. Sa kanya dahil sinabi niya na ang lahat sa kanya at sabi ni Cho Ju-young na isara ang bunganga niya at naghanda ito para suntukan si Park Jong-chan at sabi ni Cho Ju-young na susuntukan niya siya dahil naiirita siya sa kanya. At tumama na nga ang suntok ni Cho Ju-young at sa gusali. Kung saan naglilinis ang mga bilanggo ay sabi ng gwardya. Natatapusin na nila ang kanilang paglilinis at makikita natin si Cho Ju-young at hinahanap nito ang panlinis. At bigla naman dumating si Gu namin at tinawag nitong Mr. Cho Ju-young ang ating bida habang inaabot nito. Ang hinahanap ni Cho Ju-young at tinanong naman ni Cho Ju-young kung ano ang ginagawa ni Gu namin bigla. Naman nagpasalamat si Gu namin at tinanong naman ni Cho Ju-young kung para saan sabi naman ni Gu namin. Dahil pinatay niya ang baliw na si Park Jong-chan kaya makakatulog na siya ng komportable mamayang gabi sabi naman ni Cho Ju-young hindi niya naman pintay si Park Jong-chan at sabi ni Cho Ju-young diba sinabi mo sakin na tinurture kanila gamit ang disinfectant sa dati mong selda diba dapat patay na ang taong pinainom nito ngunit buhay ka sabi naman ni Gu namin yun ba? Bumula pa doon ang bibig ko dahil pinalitan ko ng mabyu lang. Sabon ang disinfectant kung magiging totoo lang ako. Ay gusto kong makaalis sa lugar na yun kaya inayos ko. Ang mga bagay na yun para lang malaipat ako kaya nakakapag. Chill ako kahit anong oras ko man gustuhin ng marinig. Naman ito ni Cho Ju-young ay nabigla siya at hindi makapagsalita at sinabi ni Cho Ju-young na hindi niya na kailangan magpasalamat sa kanya dahil nahanap niya naman ang tao na may tato ng dragon sabi naman ni Gu namin yun ba narinig ko ang may tato ng dragon na yan ay nakakatakot na grupo at narinig ko na tinatawag silang Heavenly Dragon at bakit mo pala hinahanap sila. At sinabi naman ni Cho Ju-young na para bugbugin sila hanggang mamatay at sabi naman ni Gu namin mukhang hindi naman ikaw yan sabi pa ni Cho Ju-young na hanap na natin ang dalawang ngunit nasaan naman kaya ang iba pa. Sabi naman ni Gu namin napaka-daming tao sa juvenile prison na may tato at sabi ni Cho Ju-young ngayon na ang lahat ng may tato ng dragon ay leader ng bawat selda kaya kailangan kong tignan lahat ang mga leader ng selda at sabi naman ni Gu namin na sigurado siya na hindi yun gagawin ni Cho Ju-young dahil sa susunod na linggo ay magaganap ang pagpupulong ng lahat ng leader ng bawat selda dahil yun ang araw kung saan magkikita silang lahat sa komite. Tinanong naman ni Cho Ju-young kung ano ang komite at ipinaliwanag naman ni Gu namin ang tungkol sa komite kung saan nag-uusap sila na tila ba magkakaibigan at nagtatawanan ngunit ang pinag-uusapan nila ay mga ilegal na transaksyon. At habang pinapaliwanag ito ni Gu namin ay sobrang lapit niya na kay Cho Ju-young kaya pinalayo ni Cho Ju-young kanyang mukha sabi pa ni Cho Ju-young kung ganon maganda ito dahil ang ibig sabihin nito ay pupunta ang lahat ng leader ng bawat selda sabi naman ni Gu namin ngunit kailangan mong mag-ingat sabi naman ni Cho Ju-young para saan sabi naman ni Gu namin hindi mo naman at nakakalimutan na nasa juvenile prison tayo. Kung saan tinipon ang lahat ng pinaka-mapanganib na kriminal sa bansa natin kaya wag ka gagawa ng galaw para makipaglaban sa kanila at sa komite naman kung saan nagaganap ang pagpupulong kung saan madaming mga bilanggo at bigla naman may nagsalita ang may puting buhok na sila Park Jong-chan ay wala na nagsalita naman. Ang lalaki na narinig niya ang pangalang ng nakatalo sa kanila ay Cho Ju-young at makikita rin natin ang lalaki na may tato ng dragon sa leeg at may nagtanong sa kanya kung interesado ba siya kay Cho Ju-young at sinagot niya naman ito na hindi at may nagsalita pang isang lalaki na kailangan na nilang talunin si Cho Ju-young at ilagay ito kung saan lang dapat ito lumugar tinawag
Naman ito ng malaking lalaki Hang Tae dahil ang kanilang boss ay gusto ng kapayapaan bigla naman bumukas ang pintuon at nagsalita ang pumasok sa pinto napakadali nilang hanapin at kinuha nito ang pala makikita natin si Cho Ju-young at binali niya ang pala bigla naman tumakbo si Cho Ju-young papunta sa lalaking may tato ng dragon sa leeg at sabi ni Cho Ju-young na pipigilan niya na silang dumami pa sinasabi niya ito habang nakatutok ang kahoy na binali niya sa pala. Sa isang arena kung saan may isang kalahok na kilala. Sa kanyang signature move kung saan hindi makakatakas. Ang kalaban kilala rin siya bilang isang mad-ayang manlalaro. At malupit dahil hinahawakan niya ang kamay ng kalaban. Upang hindi ito makapag-top out ngunit isang araw. Ang galaw na iyon ay hindi na nakita ulit dahil sa pangyayari na nasukahan ang lalaki ang kilala lang. Manlalaro na yun dahil sa kanyang maduming laro ay hindi na ulit nakalaban sa arena dahil nagkaroon siya ng kahinaan na kung saan meron siyang germophobia. Dahil at napunta tayo kung saan tinatawag ni Cho Ju-young ang lalaki na germaphobe hindi mo peren ba? Sasagutin ang mga tanong ko sayo sabihin mo sa akin. Ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Heavenly Dragon. Hindi naman sumagot ang lalaki sinabi lang nito ang sahig dito ay napakadumi ang balat ko ay madudumihan. At habang sinasabi niya ito ay naghanda siya para umatake. Kay Cho Ju-young ngunit bago pa man tumama ang atake niya kay Cho Ju-young ay sinuntok na siya ni Cho Ju-young at sabi nito habang pinagsusuntok niya ang lalaki. Kahit na sa ganitong sitwasyon ay nag-aalala ka pa rin. Para dyan habang nakikita ito ni Gu namin ay nasabi niya sa kanyang isip na para lang isang lamok ang lalaki na pinagsusuntok ni Cho Ju-young at nagagalak siya. Dahil hindi niya kalaban si Cho Ju-young at sabi naman nang lalaki ikaw na ika-7179 na papatayin kita sabi naman. Ni Cho Ju-young ayaw kung gawin ito dahil nakakadiri. Kumuha ito ng tubig mula sa palikuran at sabi pa niya na oras na para sa therapy at makikita natin ang kamay ni Cho Ju-young na may hawak-hawak na isang bagay at sabi niya na buksan niya ang kanyang bibig at napunta tayo kung saan pawis na pawis ang lalaki at binuksan nito ang kanyang locker at pagbukas niya madaming basura ang lumabas dito dahil dito ay nagulat ang lalaki. Dahil may napakadaming basura at nasa likod niya naman ang isang lalaki at inihambas niya sa sahig si Park Jong-chan at sabi ng lalaki sabi nila nagkaroon ka ng germophobia kaya hindi ka na nakakalaban sa arena mukhang. Totoo nga ang mga sinabi nila dahil sa sitwasyong ito na nakikita ko alam mo ba gaano nila ako minaliit sa arena dahil sa madumi mong laro habang sinasabi ito ng lalaki ay may isang bagay ito sa kanyang kamay. Para ilagay sa bunganga ni Park Jong-chan nagulat naman si Park Jong-chan sa gagawin ng lalaki at pinipigilang niya ito at sinabi niyang madumi ang bagay na hawak. Hawak ng lalaki at bigla na lang tumagilid ang lalaki. At ganoon din ang nangyari kay Cho Ju-young at tinanong ni Park Jong-chan kung alam daw ba ni Cho Ju-young kung ano ang mangyayari sa tao na dudumihan siya at bigla nitong hinawakan ang dalawang kamay ni Cho Ju-young. Sabi pa ni Park Jong-chan bubugbugin kita ng walang tigil si Cho Ju-young naman ay nahihirapan at sabi ni Park Jong-chan ngayon ay hindi na kita papakawalan. Hanggang sa mabali ang mga buto mo habang nahihirapan. Naman si Cho Ju-young nang makita ito ni Gu namin ay nag-aalala siya at tinanong niya sa kanyang sarili kung tutulungan niya si Cho Ju-young kung magpapatuloy. Ang ganito hindi naman na ipagpatuloy ang sinasabi ni Gu namin dahil nagulat siya sinabi ni Cho Ju-young na nagpapaalala ito ng kabataan niya bilang anak ng lalaking yun hindi man lang niya ako nayakap kahit isang beses kundi tinuro niya ako kung paano makipag laban ang pagyakap niya sa akin na pakahigpit na para bang madudurog na ang mga buto at nagsalita si Cho Ju-young anong klaseng nakakadiring alala yun ngunit salamat doon dahil kaya ko makipaglaban ng harapan. Si Park Jong-chan naman ay nahihirapan at sabi pa ni Cho Ju-young na napapaihi siya at dahil sa lakas ng puwersa ni Cho Ju-young may naririnig tayong nabali. Napasigaw naman si Park Jong-chan at sabi pa ni Cho Ju-young kaya ang babaliin ko o baliin ko na lang ang spinal cord mo at maririnig natin ang bagbalik ng buto sa kamay ni Park Jong-chan at pati ang kanyang spinal cord ay tila nabali na rin napasigaw naman ng
Sobrang lakas si Park Jong-chan sa sakit nagtataka naman si Cho Ju-young sa ginagawa ni Park Jong-chan. At tinanong niya ito kung nagta-top out na ba ito para palayain niya na ito napangiti naman si Cho Ju-young. At sinabing wala sa kanya nagturo nito nagulat naman si Park Jong-chan at napasigaw na nga ng sobrang lakas. Si Park Jong-chan dahil sa ginawa ni Cho Ju-young at sa sobrang sakit din ito napunta naman tayo kung saan. Nag-utos ang gwardya na linisin ang bawat sulok sinunod naman ito ng mga bilanggo at sa palikuran ay makikita natin ang imbodo sa bunganga ng lalaki ito pala ay si Park Jong-chan na nakagapos na at sinasabi ni Gu namin na wag siya masyadong malikot sabi pa ni Gu namin kay Cho Ju-young na ang lalaki ang punot dulo ng gulong ito ngunit bakit hindi niya maintindihan ang sinasabi natin at sabi pa ni Gu namin mukhang ang shock therapy ay hindi pa sapat mukhang kailangan nating gawin pa ito ulit at sabi naman ni Cho Ju-young na ayaw niya na itong gawin ngunit ito na lang ang kanilang pagpipilian dahil ito na lang ang nakakabiglang gawin at inihiyan niya na nga ang bibig ni Park Jong-chan.